Bago ang lahat, puwera usog muna. 5-game winning streak na ang Golden State na sa last 10 games nila 7-3 record pa. So magkadikit pa ngayon sa standing yung mag-best friend na team, ang Warriors at Lakers. Yung versus Jazz, ito yung na-postpone game dati na parang tribute din ng Golden State sa kanilang former assistant coach na pumanaw. Sa game na yon, 20 out of 44 sa 3-point area ang Golden State, samantalang yung Jazz 11 out of 32. Lamang din pagdating sa assist ang Warriors 31-23. Lamang din sila sa turnover points 23-16. Per quarter scoring, lamang din ang Warriors. Si Klay Thompson, 26 points, 6 rebounds at 3 3-point shot. Si Draymond Green naman, 12 points, 10 rebounds at 8 assists. Si Andrew Wiggins, nadinig ata yung sinabi ko last time, meron siya ngayong 17 points at plus 31 sa plus minus. Ito yung pinakamataas ngayong season nitong si Wiggins pagdating sa efficiency, meaning offense and defense. Sa last 10 games naman ni Steph, ito yung panglima niya na meron siyang 7 or more 3-point shot. Nakapagtala siya versus Utah Jazz ng 25 points, 6 rebounds at 10 assists. Meron siyang 7 out of 16 mula sa beyond the arc. Kung naalala nyo pa dati yung sinabi nitong si Tito Rudy nung nagkagulo silang dalawa ni Draymond, gagawa ng paraan si Green para ma-eject kung walang naglalarong Steph. Ayaw di umanong maglaro ni Draymond Green kapag walang Steph Curry sa loob ng court. Hanep, si Tito Rudy ang may sabi nun. Pag tiningnan kasi sa stats, si Steph mayroon 25 points, 4 rebounds at 3 assists per game kapag hindi niya kasama si Draymond Green. Kasama dito yung merong injury at suspension si Green ngayong taon. Yung dalawang games na na-zero mula sa 3-point area si Steph, parehong game na wala doon si Draymond. Yung dalawa sa tatlong games ni Steph ngayong season na below 10 points siya, wala ding Draymond doon. Kapag kasama naman ni Steph si Draymond Green, meron siyang 30 points, 5 rebounds at 5 assists per game. 55% sa 3-point area kumpara sa 38% na walang Draymond Green sa loob ng lineup. Sa stats na yon, magdadalawang isip talaga ang Golden State Management na i-trade si Draymond Green kung sakali. Kung pagbabasihan yung stats, mas mataas ang average ni Steph sa field kapag kasama si Draymond Green dahil yon sa ball movement at yung isa pa, screen ni Draymond. Si Steph at itong si Draymond, yung isa sa merong best pick and roll offense sa NBA. Yung isa pa talagang magaling si Draymond sa screen. Nasa Warriors yung dalawang best shooter sa NBA, yung isa catch and shoot. Ito si Klay, si Steph naman yung best shooter sa history. Si Draymond ang supreme screener. Sigurado mayroong maglalagay sa comment section anong supreme screener itong si Draymond. Dahil kapag kalaban ng paborito mong team ang Golden State, maiinis ka na bakit hindi natatawagan ng illegal screen si Draymond Green. Usually, kapag naggagawa siya ng screen, gumagalaw kasi siya doon. Kalimitan, tatawagan kasi yun ng offensive foul. Pero si Draymond Green, hindi. Kaya nga dati ng 2016, nagreklamo yung Houston dito nga sa mga referee at sa NBA bakit hindi tinatawagan ng offensive foul si Draymond Green kapag gumagalaw siya during screen. Kahit nung 2022 finals, ang mga fans noon nagreklamo na online bakit yung mga referee hindi tinatawagan ng offensive foul si Draymond dahil nga moving screen. Yung ginagawa niya pa kakaiba, tinutulak niya yung mga offensive player ng Boston. Kahit yung last season versus Dallas, ikinorek pa ng NBA na tama talaga yung call kay Draymond na walang illegal moving screen sa kanya. Iba-iba kasi yung style ng pag-screen nitong si Draymond Green. Merong may binabox out siya pero base sa rulebook kaya nakakalusot si Green sa moving screen ay dahil sasabayan niya lang yung defender kung saan siya pupunta na lateral movement lang. Nakita din ni Draymond Green yung loophole na yun. Sa makikita mo doon, kapag nag-screen si Draymond, bigla siyang gagalaw para sa pick and roll offense nilang dalawa ni Steph. Kaya nangyayari, nagiging continuous play. Kahit yung ibang mga big man ng Golden State dati, sina Bogut, Pachulia, Spades, David West, marunong yon ng moving screen, nakakalusot sa mga referee. Kaya nga yung ibang mga fans naiinis sa kanila. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.